Hello, kumusta kayo? So nandito ulit tayo ngayon sa ating channel na Math Lahat, kung saan ating tinuturo yung mga math theories, principles, and solutions ng mga math problems para sa lahat. So ngayong araw, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan nating topic about factoring. Yung isang video na ginawa ko ay diniscuss natin dun yung isang type ng factoring, yung common factor. Dito sa pangalawang video ay i-discuss naman natin yung difference of two squares. So kung maalala nyo guys, dun sa multiplication of polynomials sa video, meron ako sa inyong tinuro na ganitong format. Diba? Pag meron kang x plus y, ang form, times x minus y. So ang answer dyan ay sa ganitong forma, x squared minus y squared. So yun ang multiplication of binomial na ganito, x plus y and x minus y. So dito guys sa factoring, sabi ko nga yung factoring ay kumbaga sa kabaliktaran niya ng multiplication. So dito sa factoring, kung meron kang form na x squared minus y squared, so ang answer mo dyan ay x plus y times x minus y. So di ba nakita nyo, binabaliktad lang yung procedure. Dun sa multiplication, ang ginagawa ay itong una, ito yung answer. Dito naman sa factoring, difference of two squares, ito naman yung given, ito yung answer. So bakit difference of two squares to? Kasi tingnan nyo, x squared minus y squared, kaya difference of two squares siya. So, for example, so para maintindihan nyo, bigay tayo ng example. Halimbawa, meron kang problem na x squared minus 4. So, ipa-factor mo to, paano yan? So, titingnan mo, ano ba yung titingnan mo tong formulang ito. Dito, naka x squared minus y squared siya. Pero dito, naka x squared minus 4 ka lang. So, ito, kung gagawin mo muna siyang isipin mo muna, ano ba yung x, ano yung y, para mailagay ko siya dito sa formulang ito. So yung x dito is equal to x, diba? Pero yung y, may problema tayo. Kasi for dito, wala siyang square. So ang gagawin mo dyan ay dapat magkaroon siya dito ng square. So ika-convert mo yan guys sa x squared. So paano ito magkakaroon ng square? So kung mag-iisip ka na ng number na kung i-square, ang sagot ay 4. So ano yun? So, ang iisipin mo yung square root ng 4. Ang square root ng 4 ay 2, di ba? At itong 2, pag in-square mo siya, magiging siyang 4. Kaya x squared minus 2 squared na siya, di ba? So, ganun yun guys. So, napakadali. Pag nakuha mo na yung format na ito, yung format na ganun, kukopyahin mo lang siya sa ganun. So, ang answer mo dyan ay x plus, kukopyahin mo itong pati signs. Okay? Kasi nandito na tayo sa format na ganito. Negative tayo dito. So, gugayahin mo rin ito. Okay? Ano yung y? 2 times x, so minus 2. So, ganun yung guys. Napakadali lang nung difference of two squares kung alam mo yung tamang procedure. Halimbawa, meron ulit tayong ganito. Halimbawa, number 2 example. 25 a square minus 36 b square. So, makikita nyo, pareha siya square. Kaya lang, paano mo i-determine yung x and y? Hindi naman pwedeng 25a. Guys, hindi yan pwede. Kasi, ang naka-square lang dito ay yung A. Ganun dito, ang naka-square lang yung B, yung 36, hindi. Ang basa nito ay 25A square. Ganun guys. Pero, kung ika-convert natin siya dito sa form na ito, dapat makuha mo yung buong ito. So, paano yan? So, kailangan maipasok mo siya sa parenthesis na ganito guys.
a square. Ang ibig sabihin ito guys, itong nasa loob, ito yung value ng x natin dito. Yan. Yung x dito, ito yung nasa loob ng parenthesis. So para magkaroon ka dito ng number, ikunin mo yung square root ng 25. Kasi yung square root ng 25 na 5, pag in-square mo siya, 5 square, 25 siya. A square, ito na siya. So itong term na ito, katumbas siya nito. So ganun din guys, ang gagawin mo dito. So ilalagay mo siya sa isang parenthesis na dapat naka-square siya. Ganun. So 36 square root. Kukunin mo lang yung square root para hindi ka mahirapan. Tulad nitong 4 dito, di ba? 4 square root niya is 2. 2 square. Ito namang 25 square root niya is 5. Ang 36, ang square root niya yan, kung kakalculator nyo yan, is 6. 6 square o 6 times 6 is equal to 36. So ganyan guys, nakuha mo na yung format, na-convert mo na yung format niya. Ito yung x, ito yung y dito. Okay. So yun yan, yung x, ito yung y. So ilalagay mo naman siya dito sa format na ito. So ano yung x? 5a. Okay, ano yung y? Plus 6b. Okay, ito yan ha, ito yan no? Ito yung ginagawa natin. Okay, times 5a minus 6b. So yun ang ginagawa natin, yung format na ito guys. So ito, diba, ay ito na rin yun, papunta na siya dito. So ganun guys yung technique lang ng difference of two squares. Titingnan mo yung term kung pwede ba siyang makonvert siya sa square. Halimbawa, isa pang example. Halimbawa, x raised to 2n minus y raised to 4n. Ito medyo komplikado, pero tingnan natin. So paano natin siya maika-convert dito sa ganitong format? Yan ang tingnan natin dyan eh. So yung x dito, kung titingnan nyo guys, pag nilagay mo siya x n squared, so ito ay equivalent siya dun sa x raised to n. So sa loss ng exponent guys, pag ang x raised to n in-square mo, okay, nilagyan mo siya ng exponent raised to any power, i-multiply mo itong dalawa, minumultiply yan guys pag na ganun ang format niya. Halimbawa, a squared a cube. So minumultiply yan guys, 2 times 3 is 6. So tinuro ko yan dun sa ibang video. So kaya ito x raised to n, so ipa-factor out natin na parang x raised to n squared minus ito naman y. So paano naman to? So ito ilalabas natin yung square din ito, di ba? Hahanap tayo ng term na dapat naka-square din siya. So simple lang, parang ganito gagawin mo, dapat naka-square din siya dito. So kasi pag naka-square na siya dito, pwede na nating gamitin tong formulang ito. So ngayon, ano naman itong nasa loob? So simple lang, di-divide mo yung 4, di ba? By 2. 4n divided by 2 kasi minumultiply natin. So 4n divided by 2. So there is 2n. Kasi kung ibabalik natin, 2n times 2 is equal to 4n. Using this example, principle na kanya. So kung makikita nyo, naka-square na, di ba? Yan lang naman technique eh. Kailangan mo makalabas dito ng number na 2. Exponent na 2. So, isi-simplify mo yung equation o yung terms o yung polynomial into something form na squared siya. So, ito, gagayahin mo naman lang uli ito. Ano yung x? This is x raised to n. So, plus, ano yung y? Y raised to 2n.
multiplied by, so itong sunod, x raised to n ulit. Kukopyahin mo lang, papalitan mo lang siya ng negative y raised to 2n. So this is your answer. So ganun ang technique sa mathematics. Sabi ko nga sa inyo, yung mga basic technique sa mathematics, sa algebra, ay huwag niyong kalilimutan. Kasi kung titingnan nyo, lumalabas siya dito sa mga solutions. Diba yung raising to powers, kuminsan is taking the roots, mga ganun, division of polynomial, division of variable, multiplication of variable, multiplication of exponent, so mga ganun. Pag iisa-isahin mo na yung lahat na natutunan mong basic para masolve yung problems. Meron tayong ginagawang mga solutions to worded problems, kung makikita nyo sa video. Yung worded problems, para ma-solusyonan, makuha yung answer, ay gumagawa tayo ng equation dun. At itong mga principle na ito, na tinuturo ko yung mga basic principle, ay sama-sama nang inia-apply dun sa pag-solve ng mga worded problems sa algebra. At pati na rin sa calculus, physics, lahat yan guys, ginagamitan ng basic knowledge sa mathematics. So practice na lang kayo at matututo rin kayo nito. Halimbawa, bigyan ko kayo ng assignment. So solve nyo ito guys, try nyo 4x squared minus 1. Guys, itry nyo i-answer na ito. Pag na-solve nyo siya, i-post nyo dun sa comment section. Okay? Yun lang muna. Salamat.